Wala akong sapat na impormasyon upang makagawa ng bersyon ng kwento na may kaugnayan sa kultura ng Pilipinas dahil hindi ako sinanay sa sapat na impormasyon tungkol sa Pilipinas. Ang paggawa nito ay magbibigay ng maling impormasyon. Gayunpaman, masaya akong isalin ang orihinal na kwento sa Tagalog, Filipino. Isang salita mula sa akin ang nagpatumba sa kanya. Ngunit para maintindihan kung paano ako nakarating sa puntong iyon, kung paano sinira ng isang 68 taong gulang na ina ang kanyang sariling anak sa 3 salita, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat mula sa simula. Nagsimula ang lahat 6 buwan na ang nakakaraan sa isang ordinaryong hapon ng Abril. Nasa bahay ako, ang parehong bahay kung saan ako nanirahan ng 30 taon kasama ang aking asawa bago siya namatay. Tinatahi ang isang kulay alak na damit para sa isang kliyente. Hindi na katulad ng dati ang mga kamay ko. Lalo akong binabagabag ng arthritis. Ngunit patuloy akong nagtatahi dahil iyon lang ang alam kong gawin. Ito ang aking buhay, ang aking pagkakakilanlan. Ako ang mananahi sa kapitbahayan. Dumating si Matthew ng hapon na iyon na may malaking ngiti. Mama, mayroon akong magandang balita, sabi niya, yakap ako. Amoy niya ang mamahaling pabango na lagi niyang suot. Ang binibili ko sa kanya tuwing Pasko, kahit nakalahati ng aking check sa Social Security ang halaga nito. Ipinopropromote nila ako sa trabaho. Kami ni Samantha ay nag-iisip na bumili ng mas malaking bahay. Perpekto ang lahat. Napuno ako ng pagmamalaki. Ang anak ko, matagumpay, masaya, may magandang asawa. Ito ang lahat ng nais ng isang ina pagkatapos siyang palakihin ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Matapos mamatay ang kanyang ama sa atake sa puso noong 15 taong gulang pa lang si Matthew, nagtatrabaho ako ng doubling shift. Nagtatahi hanggang sa dumugo ang aking mga daliri at lumaktaw ng pagkain upang makapunta siya sa isang magandang kolehiyo. Sulit ito. O kaya akala ko. Kailangan ko ang iyong tulong sa isang bagay, Mama. Sabi niya, umupo sa tabi ko. Nagsasaayos ako ng ilang papeles para mapabuti ang iyong mga benepisyo sa Social Security. Alam mo naman, lagi akong nag-aalala para sa iyo. Gusto kong magkaroon ka ng mas komportableng pagtanda. Naluha ako. Ano ang isang maalalahanin na anak, naisip ko. Gaano ako kaswerte na may anak na nagmamalasakit sa kanyang matandang ina. Kailangan ko lang na pirmahan mo ang ilang dokumento sa bangko, patuloy niya. Formalidad lamang iyon, mga bagay sa gobyerno. Alam mo naman kung paano ang burokrasya. Sasamahan kita upang hindi mo na kailangang mag-alala sa anumang bagay. Pumayag ako ng hindi nag-iisip. Bakit ko siya pagdududahan? Siya ang aking anak, ang aking dugo, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto sa mundong ito. Nagpunta kami sa bangko ng 3 beses sa loob ng 2 linggo. Sa bawat pagkakataon, dinalhan ako ni Matthew ng mga papeles para pirmahan, maliliit na letra, mga termino na hindi ko naiintindihan, mga numero na nakakalito sa akin. Huwag kang mag-alala, Mama. Sinuri ko na ang lahat. Ilagay mo lang ang iyong pirma dito, dito at dito. At pirmahan ko ng paulit-ulit. Pirmahan ko ng may bulag na tiwala ng isang ina na naniniwala na ang kanyang anak ay hindi kailanman sasaktan siya. Tumingin sa akin si Lee, ang bank teller, na may kakaibang ekspresyon tuwing pupunta ako. Ngayon naiintindihan ko kung bakit. Alam niya. Nakita niya ang mga dokumento. Alam niya kung ano ang ginagawa ng aking anak, ngunit wala siyang sinabi. O marahil sinubukan niya akong sabihin ng isang bagay, at bulag ako sa aking tiwala, kaya hindi ako nakinig. Lumipas ang mga linggo. Mas kaunti nang bumisita si Matthew sa akin. Kapag ginawa niya, palagi siyang nagmamadali. Marami akong trabaho, Mama. Ang promotion ay nagpapabusi sa akin. Naiintindihan ko o nagkunwari akong naiintindihan dahil sa loob, napakalalim, nagsimula akong makaramdam ng isang kakaibang bagay, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pagkabahala na nagpagising sa akin ng 3 oras ng umaga at hindi na ako makabalik sa tulog. Minsan tinanong ko siya, anak, handa na ba ang mga papeles na pinirmahan ko sa bangko? Kailan mapapabuti ang aking mga benepisyo? Tumingin siya sa akin ng walang pasensya. Matagal ang mga bagay na ito, Mama. Huwag kang mainipin.
Sasabihin ko sa iyo kapag handa na ang lahat. Ang tono niya ay tuyo, matalim. Hindi iyon ang mapagmahal na boses na nakasanayan ko, ngunit kinumbins ko ang aking sarili na siya ay stressed mula sa trabaho. Nagbago rin si Samantha. Dati ay pumupunta siya para magkape tuwing Huwebes. Mag-uusap kami tungkol sa lahat ng bagay. Magtatawanan kami. Para siyang anak na babae na hindi ko kailanman nagkaroon. Ngunit bigla, tumigil siya sa pagpunta. Tumigil siya sa pagsagot sa aking mga tawag. Nang sa wakas ay nakita ko siya sa isang pagtitipon ng pamilya, halos hindi niya ako kinausap. Siya ay malayo, malamig, iniiwasan ang aking tingin. Nagtaka ako kung ano ang mali kong nagawa. Nagpatuloy ang buhay ko sa isang simpleng routine. Nagigising ako ng maaga, nag-aalmusal mag-isa sa aking malaki, walang laman na kusina, nagtatahi ng ilang oras, nanonood ng kaunting TV sa gabi, at nakatulog na nagtataka kung bakit hindi ako tinawagan ng anak ko tulad ng dati. Ang Martes ang paborito kong araw. Nagpupunta ako para mananghalian mag-isa sa isang maliit na kainan sa bayan. Hindi ito maganda, ngunit masarap ang pagkain at gusto kong manood ng mga taong dumadaan. Nang Martes na iyon sa Oktubre, ang Martes na magbabago sa lahat, naghanda ako tulad ng dati. Isinuot ko ang aking kulay cream na damit, ang nagpaparamdam sa akin na presentable. Sinuklay ko ang aking buhok ng maingat, kinuha ang aking pitaka, at umalis sa bahay. Ang kainan ay isang 20 minutong lakad. Gusto kong maglakad. Nagpapanatili ito sa akin na aktibo, nagpaparamdam sa akin na kapakipakinabang pa rin ako, na kaya ko pa ring alagaan ang aking sarili. Dumating ako sa kainan ng 12 oras 30 minuto ng tanghali. Medyo masikip. Itinulak ko ang salamin na pinto at pumasok. Tinamaan ng air conditioning ang aking mukha. Ang bulong ng mga usapan ay bumalot sa akin. At pagkatapos ay narinig ko iyon. Ang tawa na iyon, ang tawa ni Matthew. Nanggagaling iyon sa sulok ng booth sa likod ng kainan. Tumalon ang puso ko sa tuwa. Nandito ang anak ko. Napakagandang pagkakataon. Maaari kaming mananghalian ng magkasama. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ang mga salita. Ang mga salita na nagwasak sa aking mundo sa isang segundo. Hindi niya maiintindihan ang anumang bagay. Masyado nang matanda si Mama. Kinuha ko ang pautang sa kanyang pangalan at hindi man lang niya napansin. Nag-freeze ako sa pasukan ng kainan. Tumigil ang aking mga binti sa pagtugon. Dumulas ang aking pitaka mula sa aking balikat at kailangan ko itong kunin bago ito bumagsak sa sahig. Nanginginig ang aking mga kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. Ngunit hindi ako makakilos. Hindi ako makahinga. Hindi ko maiproseso ang narinig ko. $200,000 na pautang sa pangalan ko nang hindi ko alam. Tumawa si Samantha, isang masaya, walang pakialam na tawa, na parang pinag-uusapan nila ang isang bagay na walang kwenta. At paano kung malaman niya? Mahal, ano ang gagawin mo? Ang boses niya ay malambing, kasabwat. Walang bakas ng tunay na pag-aalala sa kanyang mga salita. Ito ay isang rhetorical na tanong. Alam na niya ang sagot. Tumugon si Matthew nang may kumpiyansa na humiwa sa akin na parang kalawang na kutsilyo. Hindi niya malalaman. Pinagkakatiwalaan niya ako na parang tanga. Palagi naman. Pinirmahan niya ang lahat ng hindi man lang binabasa. Mas madali kaysa sa akala ko. Tumawa siya. Tumawa ang anak ko sa akin, sa aking tiwala, sa aking pagmamahal, sa aking katangahan. Nakaramdam ako ng pisikal na sakit sa aking dibdib, na parang may pumipigas sa aking puso gamit ang kanilang mga kamay. Malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod. Naging napakaliwanag ng mga ilaw ng kainan, napakalakas ng mga tunog. Umiikot ang lahat sa paligid ko. Akala ko ay mahihimatay ako doon sa pasukan sa harap ng lahat ng mga taong iyon na kumakain ng payapa. Hindi alam na ang buhay ko ay biglang sumabog sa libu-libong piraso. Sumandal ako sa dingding. Kailangan ko ng isang bagay na matibay upang suportahan ako dahil hindi na kaya ng aking mga binti. Ipinikit ko ang aking mga mata sa isang segundo. Isang segundo lang. Sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na mali ang narinig ko, na niloloko ako ng aking imahinasyon, na ang anak ko,
ang aking Matthew, ay hindi kailanman magagawang gawin ang ganitong bagay. Ngunit nang idilat ko ang aking mga mata at tumingin sa sulok na booth na iyon, tumama sa akin ang katotohanan ng buong lakas. Nandoon siya, si Matthew, ang aking anak, na may perpektong plansadong puting kamisa, ang kanyang mamahaling relo ay kumikinang sa kanyang pulso, ang kanyang buhok ay suklay na suklay gamit ang gel na lagi niyang ginagamit. Mukha siyang matagumpay, mayaman, masaya, at lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang maskara na binuo sa aking sakit. Tinaas ni Samantha ang kanyang baso ng alak. Ang madilim na pulang likido ay umikot sa baso habang nagtotoast siya. Sa ating magiging restaurant, mahal, malaking pabor ang ginagawa ni Mama sa atin nang hindi niya alam. Napakabait niya. Ang panunuya sa kanyang boses ay nagpapasunog sa akin. Pinagtatawanan nila ako. Silang dalawa nang magkasama, kasabwat. Nagbangga ni Matthew ang kanyang baso sa kanya. Sa ating mga pangarap, mahal. Magkakaroon din tayo ng lugar na palagi nating gusto. Nahanap ko na ang perpektong lugar sa pangunahing tourist spot sa $200,000, sapat na ito para sa lahat. Remodeling, kagamitan, lisensya, lahat. Nagsimulang magtrabaho ang isip ko sa hamog ng pagkabigla. $200,000. Isang pautang sa aking pangalan, ang mga pagbisita sa bangko, ang mga papeles na pinirmahan ko nang hindi binabasa. Nagsimula nang magkasya ang lahat na parang isang nakakatakot na puzzle. Ang bawat piraso ay bumabagsak sa lugar, nagbubunyag ng isang kakilakilabot na larawan na tumanggi akong makita. Ang 3 beses na nagpunta kami sa bangko, ang mga dokumento na may maliliit na letra. Si Lee, ang teller, na tumitingin sa akin nang may ekspresyon na ngayon ay naiintindihan ko na awa. Minamadali ako ni Matthew. Pirmahan mo dito, Mama. At dito, at dito. Formalidad lang ito. Pumirma ako na parang tanga. Na parang idiot. Tulad ng sinabi niya. Sumimsim si Samantha ng alak at nagtanong, at ang mga bayad? Malaking pera iyan, Matthew. Paano mo babayaran ang mga iyon? May tunay na pag-aalala sa kanyang boses ngayon. Hindi para sa akin, syempre. Para sa kanila, para sa kanilang plano, para sa kanilang kinabukasan na itinayo sa aking pagkawasak. Nagkibit balikat ang anak ko nang walang pakialam na nagpalamig sa akin. Ang mga bayad ay darating sa kanyang bahay. Parang $3,000 sa isang buwan. Malinaw naman, hindi niya mababayaran iyon gamit ang kanyang miserable na check sa Social Security. Pagkatapos ng 3 o 4 na hindi na bayarang bayad, sisimula ng bangko ang proseso ng foreclosure. Foreclosure. Nanlaki ang mga mata ni Samantha na may kunwari na alarma. Kukunin nila ang kanyang bahay. Exactly. Inilagay ni Matthew ang isang piraso ng karne gamit ang kanyang tinidor at dinala ito sa kanyang bibig, ngumunguya ng kalmado habang pinaplano ang aking pagkawasak. Ang bahay ay nasa pangalan niya. Iyon lang ang may halaga sa kanya. Kukunin ng bangko iyon para mabawi ang pautang, at mayroon na tayong restaurant na tumatakbo noon. At saan titira ang mama mo? Ang tanong ni Samantha ay tila mausisa, hindi nag-aalala. Tulad ng isang nagtatanong kung ano ang mangyayari sa isang lumang piraso ng muebles na kailangan mong itapon. Pinunasan ni Matthew ang kanyang bibig gamit ang kanyang napkin. Hindi ko alam. May mga state-run na bahay. O kaya ay pwede siyang tumira sa ilang malalayong pinsan. Hindi ko problema iyon, mahal. Naisabuhay na niya ang kanyang buhay. Ngayon ay turno na natin na mabuhay ang atin. Sumimsim siya ng isa pang inumin. Bukod pa rito, masyadong malaki ang bahay na iyon para sa kanya mag-isa. Naglalagi lang siya doon na nakakulong na nagtatahi na parang isang malungkot na matandang babae. Ginagawa ko sa kanya ang isang pabor. Isang pabor. Ginagawa niya sa akin ang isang pabor sa pamamagitan ng pag-iwan sa akin na walang tirahan. Sa pamamagitan ng pagkuha sa akin ng lahat ng mayroon ako, sa pamamagitan ng paggawa sa akin na isang dukha na 68 taong gulang. Iyon ay isang pabor sa kanya. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa aking mga pisngi nang hindi mapigilan, mainit, mapait, tahimik. Ngunit wala akong ginawang tunog. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak.
Hayaan ko lang silang bumagsak habang ang puso ko ay nababali sa maliliit na piraso. Tumawa ulit si Samantha. Ang sama mo, Matthew. Ngunit tama ka. Hindi tayo pwedeng manatili na stuck dahil sa matatandang tao. Ganoon din ang mama ko. Laging nagrereklamo, laging nangangailangan ng atensyon. Minsan kailangan mo lang maging praktikal. Praktikal? Iyan ang salitang ginamit nila para bigyang katwiran ang kalupitan. Exactly, sagot ng anak ko. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi niya kailanman paghihinalaan na ako iyon. Akala niya ay pagkakamali ng bangko o scam sa internet o kung anuman. Hindi niya kailanman iisipin na nilinlang siya ng kanyang mahal na anak. Sa kanyang isip, masyado akong perpekto para gumawa ng anumang mali. Ang panunuya sa kanyang boses ay naghati sa akin. Tama siya. Hindi ko kailanman paghihinalaan. Hindi sa milyon-milyong taon. Kung hindi ako nakapasok sa kainan na iyon sa eksaktong sandaling iyon, kung hindi ko sila narinig, mananatili akong bulag hanggang sa dumating ang unang abiso ng pagbabayad ng pautang sa aking bahay. At kahit noon, malamang ay tatawagan ko si Matthew para humingi ng tulong. At darating siya na may peke, nag-aalalang mukha, na nagsasabi sa akin na ito ay isang pagkakamali ng bangko, na aayusin niya ito, habang nilulubog niya ako ng mas malalim sa kanyang bitag. May nabali sa loob ko sa sandaling iyon. Hindi ang puso ko. Iyon ay basag na. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ang larawan na mayroon ako sa aking sarili, ang mabait na Eleanor, ang mapagkakatiwalaang Eleanor, ang Eleanor na naniniwala sa walang kondisyong pagmamahalan sa pagitan ng isang ina at anak. Ang babaeng iyon ay namatay doon, nakasandal sa dingding ng isang kainan, nakikinig sa kanyang anak na nagpaplano ng kanyang pagkawasak habang kumakain ng steak na malamang ay nagkakahalaga ng kinita ko sa isang linggo ng pagtatahi. Ngunit mula sa mga abo na iyon, may isinilang na ibang Eleanor. Isang may malawak na bukas na mga mata, isang may galit sa kanyang mga ugat sa halip na dugo, isang hindi na magiging biktima. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking mga baga ng malamig, air-conditioned na hangin, at gumawa ako ng desisyon. Kinuha ko ang aking pitaka, hinahanap ang aking cellphone. Ang aking mga kamay na clumsy, deformed na mga taon ng arthritis at matinding trabaho, ay nanginginig ng husto kaya halos hindi ko ito mahawakan. Ngunit nagawa ko. Kinuha ko ang telepono mula sa aking pitaka na may nanginginig na mga kamay. Umilaw ang screen at sa isang sandali ay tinitigan ko iyon, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi ako kailanman magaling sa teknolohiya. Laging pinagtatawanan ako ni Matthew dahil doon. Mama, disaster ka sa telepono mo, sabi niya, tumatawa. Ngayon, ang mismong teknolohiya na akala niya ay hindi ko kayang masterin ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hinanap ko ang voice recorder app. Ang aking grandniece, anak ng pinsan kong si Sarah, ay nagpakita sa akin kung paano gamitin iyon ilang buwan na ang nakakaraan. Lola Eleanor, tingnan mo, tapikin mo lang ang pulang buton na ito at nagre-record na. Madali lang. Noong panahong iyon, hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan kong mag-record ng anuman. Ngayon alam ko na. Tinapik ko ang pulang buton. Nagsimulang tumakbo ang isang maliit na timer sa screen. Nagre-record ito. Subli kong itinaas ang telepono, itinutok ito sa sulok na booth, kung saan patuloy na kumakain ang aking anak at ang kanyang asawa. Hindi nila alam ang aking presensya. Malapit na sila, mga 30 talampakan ang layo. Malinaw, malinaw at nakakapinsala ang kanilang mga boses. Naghiwa ulit si Matthew ng steak at habang umunguya ay patuloy na nagsasalita. Idineposito ng bangko ang pera sa isang account na binuksan ko 2 buwan na ang nakakaraan. Isang account sa pangalan ko. Malinaw naman. Walang access si Mama doon. Na-transfer ko na ang $50,000 para sa deposito sa bagong espasyo. Hinihintay ako ng may-ari na pirmahan ang kontrata bukas. Naging irregular ang paghinga ko. $50,000. Nagastos na niya ang $50,000 ng ninakaw na pera na iyon ng pera ko, dahil kahit hindi ko ito pinahintulutan, kahit wala akong alam, ang pautang na iyon ay nasa pangalan ko.
Ako ang responsable. Ako ang magbabayad nito. Ako ang mawawala ng lahat. Pumalakpak ng mahina si Samantha. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng tuyong tunog na nakakairita sa aking mga ugat. Napakapagmamalaki ako sa iyo, mahal. Palagi kong alam na matalino ka, ngunit ito ay lampas sa aking mga inaasahan. At ang mga permit ng restaurant. Nasa proseso na, sagot ni Matthew na may mapagmataas na boses na lubos kong kilala. Ang parehong boses na ginagamit niya upang sabihin sa akin ang tungkol sa kanyang mga nagawa bilang isang bata. Kapag nanalo siya ng award sa paaralan, kapag nakuha niya ang kanyang unang trabaho, kapag ikinasal siya, palagi akong napaka-proud sa kanya, at ngayon ang pagmamalaki na iyon ay naging abo sa aking bibig. Kinakalkula ko ang lahat ng perpekto, patuloy ng aking anak. Sa loob ng 6 na buwan, ang restaurant ay tumatakbo na. Sa loob ng 1 taon, sapat na ang kita natin para mabuhay ng maayos, at si Mama ay nasa isang murang nursing home na sinusubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang bahay. Tumawa siya. Ang tawa na iyon ay bumaon sa aking mga tainga. Ang pinakamagandang bahagi ay legal, wala akong ginawang mali. Pinirmahan niya ang lahat. Ang kanyang pirma ay nasa bawat dokumento. Kung may magtanong, tinulungan ko lang siya sa mga papeles dahil hindi niya naiintindihan ang mga bagay na ito. Tiningnan siya ni Samantha ng may paghanga. Nang may nakakapangilabot na paghanga ng isang tumitingin sa isang taong kakagawa lang ng isang bagay na napakatalino. He's a genius, Matthew. Isang henyo. Dapat ay ipagmalaki ka ng mama mo dahil sa pagpapalaki sa iyo na napakatalino. Tumawa ulit silang dalawa. Ang tawa na iyon, na hindi na tunog tao sa akin, ay tunog ng sigaw ng mga hayop na nagdiriwang sa isang patay na bangkay. Patuloy akong nagre-record. Bawat salita, bawat tawa. Bawat detalye ng kanilang planong makob ay nere-rehistro sa maliit na device na hawak ko na hindi na gaanong nanginginig. Ang galit ang pumapalit sa takot. Ang determinasyon ang pumapalit sa pagkabigla. Hindi ako magiging biktima nila. Hindi ko hahayaan ang aking sarili na masira ng ganito. Paano kung magpunta siya sa pulis? Tanong ni Samantha nang bigla, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa 1 segundo, akala ko ay nakita nila ako. Ngunit hindi, nag-iingat lang siya, tinatakpan ang lahat ng posibilidad. Iling-iling ni Matthew ang kanyang ulo, ganap na relax. Hindi siya magpupunta sa pulis. Una, dahil hindi niya ako paghihinalaan. Pangalawa, dahil kahit gawin niya, hindi niya ako kailanman isusumbong. Ako ang kanyang nag-iisang anak. Mahal na mahal niya ako. Mas gugustuhin niyang mawala ang lahat kaysa makita akong nasa problema. Sumimsim siya ng kanyang inumin. Kilala ko siya higit sa sinuman. Mahina siya. Palagi naman. Kaya madali siyang manipulahin. Mahina. Tinawag niya akong mahina. Ako na nagtrabaho hanggang sa magasgas ang aking mga kamay para ibigay sa kanya ang lahat. Ako na maraming beses na hindi kumain para lang may baon siya sa eskwela. Ako na nagtatahi ng mga damit araw at gabi para mabayaran ang kanyang kolehiyo. Mahina. Ang salitang iyon ay umalingaw sa aking ulo na parang sirang kampana. Bukod pa rito, dagdag ni Matthew, habang pinupunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang napkin. Matanda na siya. 68 na siya. Ilang taon pa ba ang natitira sa kanya? 0 taon, 15? Kung swerte siya, hindi niya gugugulin ang mga taong iyon sa pakikipaglaban sa akin. Tatanggapin niya ang nangyari at magpapatuloy. Palagi naman siyang ganoon, masunurin, sumusunod, ang perpektong ina na hindi kailanman nagtatanong ng anumang bagay. Napabuntong hininga si Samantha ng may kasiyahan. Sana ganoon kadali handle ang pamilya ko. Ang kapatid ko ay hindi ako iniiwan, laging humihingi ng pera. Ang mama mo, sa kabilang banda, ay isang anghel. Hindi kailanman humihingi ng anuman. Hindi kailanman nanggugulo. Palaging nandyan kapag kailangan mo siya. Ang ironya ng kanyang mga salita ay nagpakuyom sa aking mga ngipin. Palaging nandyan kapag kailangan mo siya. Palaging nandyan para magnakaw, linlangin, gamitin. Kaya siya ang pinili ko para dito, sabi ni Matthew na mailamig na nagpatayo ng balahibo ko.
Alam kong siya ang perpektong target. Pinagkakatiwalaan niya ako ng bulag. Mayroon siyang bahay na walang mortgage na maaaring magsilbing collateral. Wala siyang naiintindihan tungkol sa pananalapi o mga bangko. Siya ang ideal na biktima. Ideal na biktima. Ganoon ako nakita ng anak ko. Hindi bilang kanyang ina. Hindi bilang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Bilang isang ideal na biktima. Lumapit ang waiter sa kanilang mesa. Gusto niyo po bang mag-order ng dessert? Tanong niya na may magalang na boses ng isang gumagawa ng kanyang trabaho. Hindi alam na naglilingkod siya sa dalawang halimaw. Tumango si Matthew. Dalhin mo sa amin ang chocolate cake para i-share. At 2 kape. Isinulat ng waiter at umalis. Lahat ng bagay ay normal. Lahat ng bagay ay mundane. Habang gumuho ang mundo ko. Nag-order sila ng dessert. Tiningnan ko ang timer sa aking telepono. Nagre-record ako ng 8 minuto. 8 minuto ng buong pagtatapat. 8 minuto ng hindi maipagkakailan na ebidensya. 8 minuto na magbabago sa lahat. Ngunit hindi ako pwedeng huminto doon. Kailangan ko pa. Kailangan ko ang bawat detalye. Bawat salita, bawat posibleng piraso ng patunay. Umabante si Samantha, bahagyang binaba ang kanyang boses, bagaman hindi sapat na hindi ko maririnig. At ano ang gagawin mo kapag nagsimula na siyang makatanggap ng mga sulat mula sa bangko? Ang mga abiso ng pagbabayad, ang mga abiso ng default, lahat ng iyon. Magpapanik siya. Nagkibit-balikat si Matthew nang walang pakialam na nagpalamig sa akin. Hayaan mo siyang magpanik. Sa oras na maintindihan niya ang nangyari, tumatakbo na ang restaurant natin at gumagalaw na ang pera. Wala na siyang magagawa. Ang pautang ay nasa pangalan niya. Ang mga pirma ay sa kanya. Kahit patunayan niyang tinulungan ko siya sa mga papeles, hindi iligal na tulungan ang iyong ina sa mga bank forms. Masaka, sabi ni Samantha. Ngunit hindi iyon paninita. Ito ay isang papuri. Sabi niya ito nang may ngiti, nang may paghanga, na parang sinasabihan ang kanyang kasintahan na gwapo o matalino. Masama. At minahal niya siya dahil doon. Pareho silang ganoon. 2 ahas na nakapulupot sa isa't isa. Bumalik ang waiter na may cake at kape. Maingat niyang inilagay ang lahat sa mesa. Nagpasalamat si Matthew nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga taong tulad ng anak ko ay hindi kailanman nakikita ang mga taong naglilingkod sa kanila. Tulad ng hindi niya ako kailanman nakita. Nakikita lang niya kung ano ang makukuha niya, kung ano ang magagamit niya. Kung ano ang maaaring nakawin niya. Kinuha ni Samantha ang kanyang tinidor at humiwa ng isang piraso ng cake. Nilasap ni Samantha ang cake na nakapikit ang mga mata na parang ito ang pinakamasarap na bagay na natikman niya. This is incredible, bulong niya. Kapag may restaurant na tayo, kailangan nating kumuha ng isang pastry chef na ganito kagaling. Ang aming restaurant. Ang pera ko. Ang pagkawasak ko ay naging pangarap nila. Tumango si Matthew habang umiinom ng kape. Naplanado ko na ang lahat. Ang menu, ang dekorasyon, pati na ang pangalan. Tatawagin natin itong Samantha's bilang pagpupugay sa iyo, mahal. Pumalakpak siya ng may kagalakan, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang bata tuwing Pasko. Isang restaurant na itinayo sa mga guho ng buhay ko na nagtataglay ng pangalan ng babaeng tumulong sa akin na sirain. Napakasakit ng ironya na halos mapatawa ako. At ang mga empleyado, tanong ni Samantha, kailangan natin ng mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi lang tayo basta-basta kukuha ng kahit sino. Nakausap ko na si Leo, kaibigan ko sa trabaho. May karanasan siya sa restaurant at naghahanap ng pagbabago. Inalok ko siya ng posisyon bilang manager. Nakausap ko na rin si Rachel. Naaalala mo siya? Yung nag-aral ng culinary arts. Handa siyang maging head chef natin. Nagsalita si Matthew nang may ganoong kasigasigan na parang isang lehitimong negosyante na nag-uusap tungkol sa isang matapat na transaksyon. Hindi isang magnanakaw na nagpaplano kung paano gagastusin ang perang ninakaw mula sa kanyang ina. Patuloy akong nagre-record kahit na ang bawat salita ay masakit na parang saksak.
Nagre-record ang aking telepono ng 12 minuto. 12 minuto na nagdodokumento ng pinakamalaking pagtataksil sa buhay ko. Ngunit kailangan ko pa. Kailangan kong marinig ang lahat. Kailangan kong lubos na maintindihan ang lawak ng ginawa nila sa akin. Nag-aalala ako sa isang bagay, biglang sabi ni Samantha, inilapag ang kanyang tinidor sa plato. Nagpakita ng kunot sa kanyang noo ang pag-aalala. Paano kung hindi talaga kayang magbayad ng mama mo at idemanda siya ng bangko? Paano kung makasama tayo sa isang legal na proseso? Iling-iling ni Matthew ang kanyang ulo ng ganap na kalmado. Hindi tayo makakasama sa anumang bagay. Ang pautang ay sa kanya. Ang mga utang ay sa kanya. Hindi tayo umiiral sa anumang papel. Ako lang ang sumama sa kanya sa bangko. Wala nang iba. Kung may magtanong, sasabihin kung gusto niya ng pera para mag-renovate ng kanyang bahay o para sa isang biyahe. Anumang dahilan. Walang paraan upang maiugnay tayo dito. Pero ang pera, kung imbestigahan nila, makikita nilang nakatanggap ka ng $200,000 mula sa wala. Ang boses ni Samantha ay nag-aalala ngayon. Sa unang pagkakataon, tila naiintindihan niya na maaaring nalampasan nila ang isang delikadong linya. Ang pera ay napunta sa ibang account, mahal. Isang account na binuksan ko na sinasabing para sa isang investment project. Mayroon akong lahat ng peke na dokumento na handa. Kung may magtanong, ang perang iyon ay nagmula sa isang personal na pautang na kinuha ko. Wala itong kinalaman kay mama. Umiti si Matthew nang may aroganteng kumpiyansa ng isang taong nag-iisip na naisip niya ang lahat. Maingat ako. Walang paraan na babalik ito sa atin. Nakahinga si Samantha ng maluwag at kumain ng isa pang kagat ng cake. Napakagaling mo. Talaga? Minsan nakakatakot kung gaano kakatalino. Sinabi niya ito bilang papuri, ngunit may iba pa sa kanyang boses, isang bakas ng takot, na parang naunawaan niya na kung ang kanyang asawa ay kayang gawin ito sa kanyang sariling ina. Ano ang pipigil sa kanya na gawin ang pareho sa kanya balang araw? Kailangan ko, sagot ni Matthew. Lumaki akong mahirap, naalala mo ba? Nakatira sa maliit na bahay na iyon, nanonood kay mama na nagtatahi hanggang 2 ng umaga para mabayaran ang mga bill. Nanonood sa atin na nagkukulang sa lahat habang ang iba ay may sobra. Nangako ako sa aking sarili na paglaki ko, magkakaroon ako ng lahat ng mayroon sila. At ngayon ay magkakaroon ako nito sa anumang paraan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Naalala niya ang mga gabing iyon. Ang mga gabing iyon kung saan ako nagtatanim hanggang sa hindi na makadilat ang aking mga mata, hanggang sa dumugo ang aking mga daliri. Hanggang sa sumigaw sa sakit ang aking likod. Naalala niya ang mga iyon. At sa halip na pasasalamat, nagkaroon siya ng sama ng loob. Sa halip na pagmamahal, nilinang niya ang ambisyon. Nagtrabaho ako ng husto para mabigyan siya ng mas magandang buhay. At kinamuhian niya ako dahil sa pagiging mahirap. Hindi naman tayo ganoon kahirap, sabi ni Samantha, sinubukang aliwin siya. May edukasyon ka, pagkain at tirahan. May mga taong mas kaunti ang mayroon. Ngunit hindi iyon sapat, pagalit na ungol ni Matthew. Hindi kailanman sapat. Habang ang aking mga kaklase ay may mamahaling damit, isinusuot ko ang mga damit na tinahi ni Mama. Habang nagbabakasyon sila sa beach, nanatili ako sa bahay na tinutulungan siya sa kanyang pagtatahi. Habang mayroon silang pinakabagong teknolohiya, kailangan kong maghintay ng mga taon para sa isang ginamit na cellphone. Ang boses niya ay puno ng pinigil na galit. Ikinahihiya ko ang buhay ko. Ikinahihiya ko siya. Nagsimulang bumagsak ulit ang mga luha sa aking mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito ay iba sila. Hindi sila luha ng pagkabigla o sakit. Sila ay luha ng pag-unawa. Sa wakas ay naunawaan ko. Hindi ako pinagtaksilan ng anak ko dahil sa pangangailangan. Pinagtaksilan niya ako dahil sa sama ng loob. Dahil sa kahihiyan, dahil sa tahimik na pagkamuhi na lumaki sa kanya sa loob ng maraming taon, habang akala ko ay maayos kami, habang akala ko ay mahal niya ako. Ngunit ngayon ay magbabago ang lahat, patuloy ni Matthew, bumalik sa kanyang masigasig na tono ang kanyang boses. Magkakaroon tayo ng pinakamatagumpay na restaurant sa syudad.
Magkakaroon tayo ng maraming pera. Titira tayo sa isang malaking bahay. Maglalakbay tayo. Magkakaroon tayo ng lahat ng dapat ay mayroon tayo. At walang sinuman, lalo na ang aking ina, ang kukuha nito sa akin. Tinaas ni Samantha ang kanyang tasa ng kape sa amin, sa ating kinabukasan, sa paggawa ng anumang kailangan para makuha ang nararapat sa atin. Nagbangga ni Matthew ang kanyang tasa sa kanya. Ang tunog ng ceramic ay umalingaw-ngao na parang kampana ng libing sa aking mga tainga. Naglulutuan sila sa aking pagkawasak na parang ito ay isang bagay na ipagdiriwang. Kailan mo sa tingin mo darating ang unang abiso ng pagbabayad ng pautang sa kanyang bahay? Tanong ni Samantha. Sa mga 2 linggo, sagot ni Matthew, sinisilip ang kanyang relo, ang mamahaling relo na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang huling kaarawan. Ipinapadala ng bangko ang unang abiso 30 araw pagkatapos maaprubahan ang pautang. 2 linggo na mula nang kinuha namin ang pera, kaya sa loob ng 2 linggo pa, makukuha niya ang unang abiso. At paano kung tawagan kanya ng takot? Malinaw naman, tatawagan niya ako at magkukunwari akong nagulat. Ang kakaiba. Mama, hayaan mo akong imbestigahan kung ano ang nangyari. Sasabihin ko sa kanya na marahil ay pagkakamali ng bangko. Huwag siyang mag-alala na aayusin ko ito. Papakalmahin ko siya tulad ng dati. Ngumiti si Matthew ng masama. Sa oras na maintindihan niya na hindi ito isang pagkakamali, huli na. Ang sama mo. Tumawa si Samantha. Pero gusto ko iyan. Laging ganoon kakalkulating, ganoon kalamig. Kaya kita pinakasalan. Bumalik ang waiter na may check. Kinuha ni Matthew ang kanyang wallet, ang genuine leather wallet na ibinigay ko rin sa kanya, at inilagay ang isang card sa mesa. Ito ang magbabayad para sa ating kinabukasan, mahal, sabi niya kay Samantha ng may ngiti. Nang kunin ng waiter ang card, kinilala ko ang disenyo. Ito ang card ko. Ang credit card ko. Ang ipinahiram ko sa kanya para sa emergency 1 buwan na ang nakakaraan. At hindi niya naibalik. Hindi man lang sila nagbabayad para sa tanghalian na iyon gamit ang kanilang pera. Binabayaran nila iyon gamit ang akin. Itinigil ko ang recording. 16 na minuto. 16 na minuto ng buong pagtatapat. 16 na minuto ng hindi maipagkakaila na ebidensya ng pandaraya, pagnanakaw. At sa buwatan. Ibinulsa ko ang telepono sa aking pitaka na hindi na nanginginig ang mga kamay. Napatay ng galit ang lahat ng takot. Napalitan ng determinasyon ang sakit. Hindi na ako ang mahina na Eleanor na akala nila ay kilala nila. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang tissue mula sa aking pitaka. Inayos ko ang aking buhok. Huminga ako ng malalim ng 3 beses. Pinupuno ang aking mga baga ng hangin, inihahanda ang aking sarili para sa kung ano ang darating. Nasa kanilang mesa pa rin sila, hindi alam ang aking presensya, hindi alam na malapit nang gumuho ang kanilang perpektong mundo. Lumakad ako patungo sa kanilang mesa ng mabagal. Matatag na mga hakbang. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngao sa aking mga tainga na parang tambol ng gyera. 1, 2, 3, 4. Ang distansya sa pagitan ng pasukan at ng sulok na booth na iyon ay tila walang hanggan na parang naglalakad ako sa isang makapal. Madilim na panaginip. Ngunit hindi iyon panaginip. Ito ang pinakamalupit na katotohanan na kinaharap ko sa aking 68 taong buhay. Ang mga tao sa kalapit na mga mesa ay patuloy na kumakain, nag-uusap. Nagtatawanan. Walang sinuman ang nakapansin sa drama na malapit ng maganap. Walang sinuman ang nakakita sa matandang babae na naglalakad patungo sa kanyang anak na may basag na puso at mga kamay na puno ng ebidensya. Para sa kanila, ito ay isa lamang ordinaryong Martes sa anumang lumang kainan. 5 hakbang, 6 na hakbang. 7 hakbang. Malapit na ako upang makita ang mga detalye. Halos walang laman ang plato ni Matthew na may ilang mumulang ng cake. Ang baso ng alak ni Samantha na may bakas ng pulang lipstick sa labi. Ang check sa mesa na binayaran gamit ang aking ninakaw na credit card. Lahat ng bagay ay normal. Lahat ng bagay ay malaswa. May sinasabi si Matthew kay Samantha ng mahinang boses. Tumatawa siya.
Tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay tulad ng ginagawa ng mga babae kapag gusto nilang magpakababae, ngunit hindi naman. Wala sa kanila ang tumingin sa pasukan. Wala sa kanila ang umasa na makita ako. Bakit naman? Predictable ako. Kontrolado ako. Hindi ko siya kailanman gugulatin. 8 hakbang. 9 na hakbang, 1-0 hakbang. Narating ko ang kanilang mesa at tumayo sa tabi nito ng tahimik. Sa isang sandali, wala sa kanila ang nakakita sa akin. Nasa kanilang bubble pa rin sila ng kasabwat at masasamang plano. Ngunit pagkatapos ay tumingala si Samantha, marahil upang tawagin ang waiter. At nag-cruise ang aming mga mata. Nakita ko siyang namutla. Bahagyang bumaba ang kanyang bibig na bumubuo ng isang maliit na O ng pagkabigla. Ang kanyang kamay, hawak ang kanyang napkin, ay nagyelo sa gitna ng hangin. Matthew, bulong niya, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Kumilos lang ang kanyang mga labi. Sinundan ng anak ko ang kanyang tingin at nang makita niya ako. Ganap na nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi na parang may nagbukas ng gripo at inilabas ang lahat ng kanyang dugo. Ang kanyang mga mata, na sandali pa lang ay kumikinang sa malisya at kasiyahan, ay ngayon ay malaki na parang plato. Puno ng purong takot. Ang tinidor na hawak niya ay nahulog sa kanyang plato na may metalikong kaluskos na umalinggaw sa biglaang katahimikan na bumalot sa amin. Mama! Ang boses niya ay naging pigil, halos bulong. Ano? Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ako sumagot. Hindi pa. Hayaan kong humaba ang katahimikan, mabigat. Nakakasakal. Hayaan kong lumaki ang takot sa kanilang mga mata. Hayaan kong dahan-dahan niyang maintindihan na ang kanyang mundo ay nagbago na ng tuluyan. Nagsimulang mapansin ng mga kalapit na mesa ang tensyon. Namatay ang mga usapan. Naglingon ang mga tao upang tingnan kami ng may kuryosidad. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking pitaka ng sadyang mabagal ang mga galaw. Sinundan ni Matthew ang galaw gamit ang kanyang mga mata na parang isang hayop na nahihilo sa isang ahas. Tumigil si Samantha sa paghinga. Nakita kong frozen pa rin ang kanyang dibdib sa sandaling iyon ng kakilakilabot na pag-unawa. Itinaas ko ang telepono sa harap ng mga mata ng anak ko. Ang screen ay nagpakita ng recorder API. Ang timer ay nagbabasa ng 16 na minuto at 42 segundo. Tiningnan ni Matthew ang screen. Pagkatapos ay bumalik sa screen. Nakita ko ang eksaktong sandali na naintindihan niya. Ang sandali na tinamaan siya ng katotohanan na parang martilyo. I recorded everything. 3 salita. 3 salita lang. Ngunit sapat na ang mga iyon upang sirain ang kanyang buong mundo, upang burahin ang aroganteng ngiti na iyon, upang tapusin ang kanyang mga plano. Upang ipakita sa kanya na ang kanyang mahina na matandang ina ay hindi kasing tanga ng iniisip niya. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Tila huminto ang buong kainan. Walang tunog ng kubyertos, walang mga usapan, walang background music. Tanging kaming 3 lang ang umiiral sa sandaling iyon. Frozen sa oras. Nagkatinginan kami ni Matthew, siya nang may takot. Ako nang may lamig na hindi ko man lang alam na taglay ko. Mama, I can explain. Nanginginig na ngayon ang kanyang boses. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kumpiyansang lalaki na nag-uusap tungkol sa pag-iwan sa akin, na walang tirahan 5 minuto na ang nakakaraan ay nawala. Sa kanyang lugar ay isang takot na bata na kakakuha lang na. Gumagawa ng isang kakilakilabot na bagay. You don't need to explain anything. Sabi ko nang may boses na hindi ko nakikilala na akin. Masyado itong kalmado, masyadong malamig, masyadong kontrolado. I heard everything. Every word, every laugh, every detail of how you plan to destroy me. Inilagay ko ang telepono sa mesa sa pagitan ng kanyang walang laman na plato at ng baso ng alak ni Samantha. 16 na minuto ng pagtatapat. 16 na minuto kung saan inamin mo ang pandaraya, pagpapalsipikan ng mga dokumento, pagnanakaw, kung saan mo inilarawan ng eksakto kung paano mo ako nilinlang upang pirmahan ang $100,
000 na pautang na gagamitin mo. Gumawa si Samantha ng isang pigil na tunog, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi sila luha ng pagsisisi. Sila ay luha ng takot. Takot sa mga kahihinatnan, takot na mawala ang lahat ng kanilang pinlano. Walang bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha, tanging takot lang na matuklasan. Mama, please. Inabot ni Matthew ang kanyang kamay sa akin, ngunit lumayo ako bago niya ako mahawakan. Hindi ko gusto ang kanyang hawak. Wala akong gusto mula sa kanya. Let me explain. It's not what it looks like. I was going to pay you back. I was going to let them foreclose on Esvi house. Tumindi ang boses ko. Ang mga tao sa kalapit na mesa ay nakatingin na sa amin ng hayagan ngayon. To send me to a state-run home. To laugh at me while I tried to figure out what happened. I heard you, Matthew. I heard every word. Don't tear aside to lead to me now. Isinara niya ang kanyang bibig. Wala siyang sagot. Ano ang masasabi niya? Nahuli ko siya ng tuluyan. Walang posibleng dahilan. Walang paraan upang tanggihan ang ginawa niya nang ang lahat ay naitala sa aking telepono. You said it was wake, patuloy ko, at bahagyang bumali ang boses ko sa salitang iyon. That was easy to manipulate. That trusted you like an idiot. You were right. I was an idiot. An idiot for raising you alone after your father died. An idiot for working until my hands were raw so you could have an education. An idiot for giving you everything I had and more. An idiot for loving you unconditionally. Nagsimulang bumagsak ulit ang mga luha mula sa aking mga mata, ngunit hindi ko pinunasan ang mga iyon. Hayaan kong makita niya ang mga iyon. Hayaan kong makita niya ang sakit na idinulot niya sa akin. You said you were ashamed of me. That you were ashamed, sewed your clothes. That you were ashamed of our poverty. Nanginginig na ngayon ang boses ko. Do you know what I'm ashamed of, Matthew? Of having raised you. Of having created a monster so selfish, so cruel, so heartless that he's capable of stealing from his own mother and laughing while he plans to leave her on the street. I wasn't going to leave you on the street, bulong niya. Ngunit kahit ngayon, nahuli, nagsisinungaling pa rin siya. I was going to, shut up. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa kainan. Ilang tao ang napatalon sa kanilang mga upuan. Ang waiter na naglalakad patungo sa amin ay tumigil. As I don't want to hear any more lies. I've heard enough. I heard how you plan to use my house as collateral. How you were going to let the bank take it from me. How you didn't care where it ended up. It's all recorded, Matthew. Every lie, every plan, everything. Kinuha ko ang aking telepono mula sa mesa at ibinalik sa aking pitaka. I'm going to the police. I'm going to the bank. I'm taking this recording everywhere it needs to go. And I'm going to make sure you pay for what you did to me. Matatag na ngayon ang boses ko. Walang nanginginig, walang duda. You thought I was too old, too stupid, too weak to defend myself. You were wrong. Tumayo si Matthew nang napakabilis na bumagsak ang kanyang upuan ng malakas. You can't do that. I'm your son. Ang boses niya ay desperado, mataas ang tono, halos hysterical. You can't report me. Think about what this will do to our family. Our family. Napangiti ako ng mapait na ikinagulat ko pa. You destroyed our family the moment you decided to steal from me. The moment you sat at this table and laughed at me. There is no family anymore, Matthew. There's just a thief and his victim. Sa wakas ay nagsalita si Samantha. Eleanor, please. You have to understand. We needed that money. Matthew has debts. The bank was going to foreclose on our apartment. We had no other choice. Mabilis na lumabas ang kanyang mga salita, desperado, naghahanap ng anumang bakas ng awa sa akin. Debs. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. Sinasabi mo sa akin na bukod sa pagnanakaw sa akin para buksan ang iyong restaurant,
mayroon ka ring mga utang na hindi mo sinabi sa akin. At sa tingin mo ay tama iyan sa ginawa mo. We were going to pay you back. Sigaw ni Matthew na umaakit pa ng mga tingin. Nagsisimula nang lumapit ang manager ng kainan sa amin. As soon as the restaurant was running, we were going to pay off the loan. You wouldn't have lost anything. Eli. Ang boses ko ay humiwa sa hangin na parang kutsilyo. Narinig kitang sinabi ang eksaktong kabaliktaran. Sinabi mo na hahayaan mong i-foreclose nila ang bahay, na ipapadala mo ako sa isang nursing home na naisabuhay ko na ang aking buhay. Huwag kang mag-imbento ng mga kwento ngayon, Matthew. Huli na para doon. Narating ng manager ang aming mesa. Excuse me. May problema po ba? Ginugulo niyo po ang ibang customer. Walang problema, sabi ko, lumilingon sa kanya ng kalmado. Aalis na ako. Ngunit baka gusto mong malaman na kakabili lang ang dalawang ito ng $200,000 na pandaraya habang kumakain sa inyong establishmento. Ipinakita ko sa kanya ang aking telepono ng maikli. Malamang gusto kayong kausapin ng pulis mamaya upang patunayan na narito sila. Nanlaki ang mga mata ng manager sa pagkabigla. Tiningnan niya si Matthew at Samantha, pagkatapos ay ako. Tatawagan ko ang security kung kinakailangan. Hindi na kailangan, sagot ko. Sila ang maiiwan. Ako ang aalis. Ngunit magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Sa korte. Tiningnan ko ang anak ko sa huling pagkakataon. Ang taong ito na dating aking sanggol, aking anak, aking pagmamalaki. Ngayon ay nakita ko lamang ang isang estranghero, isang kriminal, isang taong pumatay sa aking anak sa pamamagitan ng kanyang sariling mga aksyon. Mama, please don't do this, pagmamakaawa ni Matthew. Nagsisimula ng umagos ang luha sa kanyang mukha ngayon, ngunit hindi nila ako ginalaw. Sila ay luha ng pagkaawa sa sarili, hindi pagsisisi. Think about everything we've been through together. About everything I mean to you. You can't destroy in my life like this. You destroyed mine first, sabi ko ng simple. Ngayon ay haharapin mo ang mga kahihinatnan. Lumiko ako upang umalis. Ngunit bago ako umapak, tumalikod ako. Oh, and that card you paid for lunch with, it's mine. I'll be reporting it stolen. So, this will be your last expensive lunch for a long time. Lumakad ako patungo sa labasan ng kainan na nakataas ang aking ulo. Lahat ng mata sa lugar ay nakatingin sa akin, ngunit wala akong pakialam. Naging kontrolado ako. Mula sa pagiging biktima. Itinulak ko ang salamin na pinto at lumabas sa kalsada. Saglit akong nabulag ng araw. Napuno ng sariwang hangin ang aking baga at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, mula nang pirmahan ko ang mga papeles na iyon sa bangko nang hindi alam ang ginagawa ko. Nakaramdam ako ng buhay. Kinuha ko ang aking telepono at tumingin sa aking mga kontak. Edward. Kaibigan ko habang buhay. Dati siyang abogado bago siya nagretiro. Alam niya kung ano ang gagawin. Dinial ko ang kanyang numero gamit ang mga daliri na hindi na nanginginig. Ang bawat galaw ay sadyang kalkulado, malakas. Eleanor. Gulat ang boses ni Edward. Hindi ko siya madalas tawagan. Anong sorpresa? Kamusta ka? Edward, kailangan ko ang iyong tulong. Urgent ito. Bahagyang bumali ang boses ko. Ngayon na malayo na ako kay Matthew, ngayon na nagsisimula ng humupa ang adrenaline, nagsisimula ng bumalik ang sakit. Ang anak ko. Ninakawan ako ng anak ko. Kumuha siya ng pautang sa pangalan ko ng $200,000 nang hindi ko alam, at mayroon akong recording niya na nagtatapat ng lahat. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Edward, ang boses ng kanyang abogado ang umiral. Nasaan ka ngayon? Sa labas ng isang kainan sa bayan. Kakaharap ko lang sa kanya. Eleanor, pakinggan mo ako ng mabuti. Huwag mong burahin ang recording na iyon. Huwag mo itong ipakita sa iba. Huwag mong pag-usapan ito sa sinuman hanggang sa magkita tayo. Maaari ka bang pumunta sa bahay ko ngayon? Nakatira pa rin ako sa parehong lugar. Kaya kong mag-taxi.
Perfect. Dumating ka agad. Aayusin natin ito. Ang ginawa ng anak mo ay pandaraya, pagpapalsipika, pagnanakaw. Seryosong krimen ito, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis at tama. Huminto siya. Eleanor, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Siya ang anak mo. Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Naisip ko si Matthew na tumatawa. Si Samantha na nagtotoast, ang kanilang mga plano na iwanan ako na walang tirahan, kung paano nila ako tinawag na mahina, matanda at tanga. Kung paano nila sinira ang anumang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanila. I'm completely sure, sagot ko. Walang balikan, sinigurado niya iyon. Understood. I'll be waiting. And Eleanor, I'm so sorry. I know how hard this must be. Ibinaba ko ang telepono at itinaas ang aking kamay upang sumakay ng taxi. Agad itong tumigil. Ibinigay ko ang address ni Edward at sumakay sa likod. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror. Malamang nakita niya ang isang matandang babae na may pulang mata, nagkalat ang makeup. Ngunit may ekspresyon ng matibay na determinasyon sa kanyang mukha. Ang biyahe papunta sa bahay ni Edward ay tumagal ng 20 minuto. 20 minuto kung saan ko inulit ang bawat sandali sa kainan na iyon. Bawat salitang narinig ko. Bawat kasinungalingan na pinaniwalaan ko sa loob ng ilang buwan. Bawat pirma na inilagay ko sa mga papeles ng bangko. Nagkaintindihan na ngayon ang lahat. Ang mga tanong mula kay Lee, ang bank teller. Ang kanyang tingin ng awa. Alam niya. Malamang sinubukan niya akong bigyan ng babala at hindi ako nakinig. Nang dumating kami sa bahay ni Edward, naghihintay na siya sa pinto. Si Edward ay 72 taong gulang na may puting buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Nakatutok na mga mata ng abogado. Niyakap niya ako agad pagkakita sa akin. Halika, Eleanor. Aayusin natin ito. Ang bahay niya ay amoy kape at lumang libro. Dinala niya ako sa kanyang silid-aralan, isang silid na puno ng mga estante ng mga legal na batas at dokumento. Umupo ako sa isang lumang leather na sofa habang gumagawa siya ng kape. Nang bumalik siya na may 2 tasa. Umupo siya sa tapat ko at kinuha ang isang notepad. Sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula, sabi niya. Huwag kang maglagay ng anumang detalye. At sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa unang beses na hiniling ako ni Matthew na pumunta sa bangko, hanggang sa kakagawa lang na nangyari sa kainan, sumusulat si Edward ng mga tala, nagtatanong. Nagiging maseryoso ang kanyang mukha. Pinakinggan ni Edward ang buong kwento ko nang hindi nakikialam. Paminsan-minsan lang siyang sumusulat sa kanyang pad, lalong sumeryoso ang kanyang mukha sa bawat detalye na sinabi ko. Nang matapos ako, inalis niya ang kanyang salamin at pinunasan ang kanyang mga mata ng pagod. Eleanor, seryoso ito. Napakaseryoso. Ang iyong anak ay nakagawa ng maraming krimen, pandaraya, pagpapalsipika ng dokumento, pagnanakaw, marahil ay pagnanakaw ng identidad. Ngunit may kaso ba ako? Tanong ko, hawak ang aking tasa ng kape gamit ang 2 kamay. Pinirmahan ko ang mga papeles. Tama siya doon. Ang pirma ko ay nasa lahat ng dokumento. Pinirmahan mo sa ilalim ng maling pagpapanggap, matatag na sagot ni Edward. Sinabi niya sa iyo na ang mga papeles ay para mapabuti ang iyong mga benepisyo sa Social Security, hindi para kumuha ng $200,000 na pautang. Iyan ay tinatawag na pandaraya sa pag-udyo. Bukod pa rito, mayroon tayong mas mahusay, ang kanyang recorded na pagtatapat. Umabante siya. Ang recording na iyan ay purong ginto, Eleanor. Dito, inamin niya ang lahat. Ang panlilinlang, ang plano, ang mga intensyon. Gustong-gusto ng isang taga-usig na magkaroon ng ganitong kalinaw na ebidensya. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa aking dibdib. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Una, gagawa tayo ng ilang kopya ng recording na iyan. Ang isa ay itatago mo sa iyong telepono. Ang isa naman ay i-upload natin sa cloud, at ako ay magtatago ng isa sa isang flash drive. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na mawala ang ebidensya na iyan. Tumayo si Edward at pumunta sa kanyang desk.
Pangalawa, unang-una bukas ng umaga, pupunta tayo sa bangko. Kailangan nating iulat agad ang pandaraya. May mga protokol ang bangko para sa mga ganitong kaso. Paano kung hindi nila ako paniwalaan? Mahina, takot ang boses ko. Nagsisimula ng humupa ang tapang na naramdaman ko sa kainan, napalitan ng takot at kawalan ng katiyakan. Paniwalaan ka nila, tiniyak sa akin ni Edward. Mayroon kang recording. Mayroon kang edad na pabor sa iyo dahil mas madaling patunayan na minanipula ka. At mayroon tayong katotohanan na hindi mo ginalaw ang isang sentimos ng perang iyon. Lahat ng pera ay napunta direkta kay Matthew. Malinaw ang pattern. Bumalik siya na may flash drive. Ibigay mo sa akin ang recording. Sasav ko iyan ngayon. Ibinigay ko sa kanya ang aking telepono na may nanginginig na mga kamay. Konekta ni Edward ang drive at inilipat ang file. Habang naghihintay kami, nagtanong siya, mayroon ka ba ng lahat ng papeles na pinirmahan mo sa bangko? Kinuha ni Matthew ang mga kopya. Sinabi niya na kailangan niya ang mga iyon para sa proseso. Siyempre ginawa niya, bulong ni Edward nang may pagkadismaya. Ngunit ang bangko ay may lahat ng bagay sa file. Bukas, hihilingin namin ang mga kopya ng lahat ng dokumento na may kaugnayan sa pautang na iyon. Hihilingin din namin ang footage ng security camera ng bangko kung posible. Kailangan nating patunayan na naroroon si Matthew sa lahat ng pagkakataon na siya ang nagdirekta sa buong proseso. Lee, sabi ko bigla. Ang bank teller, tinulungan niya kami sa bawat pagkakataon. Dapat ay naaalala niya. Nakita niya ang lahat. Isinulat ni Edward ang pangalan. Perfect. Si Lee ay magiging isang mahalagang saksi. Kung magpapatotoo siya na ang iyong anak ang nagdirekta sa buong proseso, na tila nalilito ka, na sinagot niya ang lahat ng tanong para sa iyo, iyon ay nagpapatibay ng malaki sa kaso. Natapos niya ang pagkopya ng file at ibinalik ang aking telepono. Ngayon, isang napakahalagang bagay. Mayroon bang susi si Matthew sa iyong bahay? Nahuli ako ng tanong. Mayroon siyang kopya. Palitan mo ang mga kandado ngayon. Tawagan mo agad ang isang locksmith. Ang tono ni Edward ay urgent. Desperado si Matthew. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga hindi inaasahang bagay. Maaari niyang subukang pumasok sa iyong bahay upang hanapin ang mga dokumento, ang iyong telepono, anumang magagamit niya sa kanyang kapakinabangan o sirain. Malamig ang dugo ko. Hindi ako kailanman natakot sa aking sariling anak. Ngunit ngayon hindi ko na alam kung ano ang kaya niyang gawin. Talaga bang sa tingin mo ay gagawin niya iyon? Eleanor, ninakaw ng lalaki ang $200,000 mula sa iyo, pinaplano kang iwanan na walang tirahan. Sa tingin ko ay kaya niya iyan at higit pa. Kinuha ni Edward ang kanyang telepono. Mayroon akong numero ng isang mapagkakatiwalaang locksmith. Tatawagan ko siya ngayon. Sisingilin kanya ng dagdag para sa emergency service, ngunit sulit iyon. Habang tinatawagan ni Edward, umupo ako sa sofa na iyon na pinoproseso ang lahat. Ganap na nagbago ang buhay ko sa loob lang ng ilang oras. Kaninang umaga, nagising ako tulad ng dati, nag-aalala sa aking pananahi, nag-iisip kung ano ang lulutuin. Namimiss ang anak ko. Ngayon ay nasa bahay ako ng isang abogado, nagpaplano kung paano ikukulong ang parehong anak. Natapos ni Edward ang tawag. Ang locksmith ay maaaring nasa iyong bahay sa loob ng 2 oras. Sasamahan kita. Ayaw kong mag-isa ka habang binabago ang mga kandado kung sakaling dumating si Matthew. Umupo siya sa tapat ko ulit. Ngayon, kailangan kong tanungin ka ng isang mahirap na bagay. Handa ka ba sa mga kahihinatnan nito? Kung ipagpapatuloy natin ito, aarestuhin si Matthew. Haharapin niya ang mga kasong kriminal. Maaari siyang makulong ng ilang taon. Sisirain ang kanyang reputasyon. Malamang mawawalan siya ng trabaho. Ang kanyang kasal kay Samantha ay maaaring hindi magtagal. Handa ka ba doon? Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakita ko ang mukha ni Matthew bilang sanggol, bilang bata, nang magtapos siya sa kolehiyo. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang kanyang mukha sa kainan na iyon, tumatawa habang pinaplano ang aking pagkawasa.
Narinig ko ang kanyang boses na tinatawag akong mahina, matanda at tanga. Naalala ko kung paano niya sinabi na ikinahihiya niya ako at malinaw ang sagot. I'm ready, sabi ko, idinilat ang aking mga mata. Ginawa niya ang kanyang desisyon nang magpasya siyang magnakaw sa akin. Ginagawa ko ang akin ngayon. Hindi ko siya poprotektahan mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon dahil lang sa siya ang anak ko. Iyan mismo ang inaasahan niya. Na ang pagmamahal ng aking ina ay magpapahina sa akin. Ngunit hindi ako mahina. Hindi na. Tumango si Edward nang may pagsang-ayon. Mabuti. Kaya magsisimula tayo bukas. Pupunta tayo sa bangko ng 9 ng umaga. Pagkatapos niyan, pupunta tayo sa opisina ng District Attorney upang magsumite ng formal na reklamo. Sa ebidensya na mayroon tayo, mabilis na kikilos ang malamang maglalabas sila ng warrant of arrest sa loob ng ilang araw. At ang pera, tanong ko, mayroon bang paraan upang mabawi ang $200,000? Bahagya, sagot ni Edward. Nagastos na ng iyong anak ang 50,000 para sa deposito sa bagong espasyo. Ang perang iyon ay malamang nawala. Bagaman, maaari nating subukang bawiin iyon mula sa may-ari ng ari-arian kung mapapatunayan na alam niya ang tungkol sa pandaraya, ngunit komplikado iyon. Ang iba pang 150,000, kung nasa kanyang account pa rin, ay maaaring i-freeze sa utos ng korte. Maaari din tayong magpetisyon na kanselahin ang pautang dahil nakuha ito sa pamamagitan ng pandaraya. Lalabanan ito ng bangko sa simula, ngunit sa ebidensya na mayroon tayo, sa huli ay kailangan nilang sumuko. Gaano katagal aabutin ang lahat ng ito? Ilang buwan? Marahil 1 taon o higit pa? Mabagal ang mga legal na proseso. Inilagay ni Edward ang kanyang kamay sa aking balikat. Ngunit mananalo tayo, Eleanor. Wala akong duda doon. Masyadong malinaw ang ebidensya. Sinumpa ng iyong anak ang kanyang sarili sa kanyang sariling mga salita. Ginugol namin ang susunod na oras sa pagsusuri ng bawat detalye, bawat dokumento na maaaring mayroon ako sa bahay, bawat pakikipag-ugnayan kay Matthew sa mga nakaraang buwan na maaaring may kaugnayan. Kinuha ni Edward ang mga detalyadong tala, binubuo ang kaso. Piraso sa piraso. Nang matapos kami, mayroon siyang 4 na pahina na puno ng impormasyon. Isa pang bagay, sabi ni Edward habang ibinabalik ang kanyang notebook. Susubukan ka ni Matthew na kontakin ka. Tatawagan ka niya. Magte-text siya. Malamang pupunta siya sa iyong bahay. Susubukan ka niyang kumbinsihin na huwag ipagpatuloy ito. Iiyak siya. Magmamakaawa siya. Mangangako siyang babayaran ka. Sasabihin niya na ito ay isang pagkakamali na nagsusori siya. Huwag kang maniwala sa isang salita. Hindi ako maniniwala, pangako ko. Bagaman ang isang bahagi sa akin, ang bahagi ng ina na hindi kailanman ganap na namamatay, ay masakit sa pag-iisip na tanggihan ang aking anak kung humingi siya ng kapatawaran. At huwag kang makikipag-usap sa kanya nang wala ako, patuloy ni Edward. Walang anumang sasabihin niya ang makakatulong sa iyo, ngunit maaari niyang subukang ipasabi sa iyo ang isang bagay na makakatulong sa kanya. Kung kontakin ka niya, huwag kang sasagot. Kung magpakita siya sa iyong bahay, huwag mo siyang papasukin. Tawagan mo ako agad. Naintindihan. Naintindihan. Tiningnan ni Edward ang kanyang relo. Dapat ay darating na ang locksmith sa iyong bahay. Tara na. Tumayo siya at kinuha ang kanyang mga susi ng kotse. Pagkatapos nilang palitan ang mga kandado, manatili ka sa iyong bahay ngayong gabi. Isara ang lahat ng pinto at bintana at panatilihin ang iyong telepono sa tabi mo kung sakaling kailangan mong tumawag sa pulis. Tahimik ang biyahe pabalik sa aking bahay. Nagmaneho si Edward habang nakatitig ako sa bintana, pinapanood ang pamilyar na mga kalye ng aking kapitbahayan na dumadaan. Lahat ay mukhang pareho tulad ng dati. Ngunit ganap na akong nagbago. Hindi na ako ang parehong Eleanor na umalis ngayong umaga. Nang makarating kami sa aking bahay, naghihintay na ang locksmith. Siya ay isang binata na nagngangalang Mike na may toolbox at isang propesyonal na saloobin. Kayo po ba ang ginang na nangangailangan ng palitan ng mga kandado? Tanong niya.
Sagot ni Edward para sa akin. Kailangan naming palitan ang lahat ng kandado sa bahay. Front door, back door, anumang iba pang pasukan. Sinuri ni Mike ang mga pinto. Kailangan kong kumuha ng mga materyales. Babalik ako sa loob ng 30 minuto. Umalis siya sa kanyang truck, iniiwan kami na naghihintay sa pasukan ng aking bahay. Pumasok kami ni Edward. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Pumasok kami ni Edward. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon, malamig, walang laman. Na parang ang hangin mismo ay nagbago. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding ng pasilyo. Si Matthew sa kanyang graduation, nakangiti ng malapad sa kanyang cap at gown. Si Matthew sa kanyang kasal, elegante sa kanyang suit. Kasama si Samantha sa kanyang tabi. Si Matthew bilang bata nayakap ako ng kanyang maliliit na braso. Ang lahat ng mga larawan na iyon ay ngayon ay parang kasinungalingan, mga alaala na kontaminado ng natuklasan ko ngayon. Gusto mo bang ibaba ko ang mga iyon? Kailangan kong iproseso ang lahat ng ito. Pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin sa mga ito. Umupo ako sa sofa sa sala, ang parehong sofa kung saan umupo si Matthew 6 buwan na ang nakakaraan nang kumbinsihin niya ako na pumunta sa bangko. Edward, sa tingin mo ba ay palagi siyang ganito o may nagpabago sa kanya? Umupo si Edward sa tabi ko, nag-iisip. Hindi ko alam, Eleanor. Minsan, ipinapakita lang ng mga tao ang kanilang tunay na kulay kapag mayroon silang pagkakataon. Marahil ay palagi siyang may kakayahang maging malupit at hindi lang nagkaroon ng dahilan upang ipakita ito. O marahil ang mga utang, ang presyon, ang ambisyon ang nagpabago sa kanya. Huminto siya. Ngunit sa totoo lang, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang ginawa niya at kung paano natin ito haharapin ngayon. Nagbuzz ang aking telepono sa aking pitaka. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan sa screen. Matthew. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ako ni Edward at umiling. Huwag mong sagutin. Hayaan mo itong mapunta sa voicemail. Hayaan ko itong tumunog hanggang sa maputol. Ilang segundo pagkatapos, dumating ang isang text message. Mama, please. Kailangan kitang kausapin. Ito ay isang misunderstanding. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mahal kita. Ipinakita ko ang mensahe kay Edward. Umuwal siya sa galit. Isang misunderstanding. Tama. Magnakaw ng $200,000 ay maliit lang na misunderstanding. Kinuha niya ang aking telepono. Maaari. Tumango ako. Nagsimulang mag-type si Edward ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay huminto. Hindi, mas mabuting huwag sumagot. Ang katahimikan ang mas magpapnerbiyos sa kanya, at ang mga nerbiyos na tao ay nagkakamali. Tumunog ulit ang telepono. Muli, si Matthew. Muli, hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Pagkatapos ay isa pang mensahe. Mama, alam kong galit ka. May karapatan ka, ngunit ako ang anak mo. Hindi mo ito magagawa. Kaya nating ayusin ito bilang isang pamilya. Huwag mong isama ang mga estranghero. Estranghero? Bulong ko. Tinawag niya itong pagsama ng mga estranghero kung magpupunta ako sa otoridad. Ngunit wala siyang problema sa pagtrato sa akin na parang estranghero ng plano niya akong nakawan. Dumating ang isa pang mensahe. Ito ay mas desperado. Please, Mama, kung magpupunta ka sa pulis, tapos na ang buhay ko. Mawawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko, ang reputasyon ko, lahat. Ito ba ang gusto mo? Ang sirain ng sarili mong anak? Binasa ni Edward ang mensahe sa ibabaw ng aking balikat. Tipikal na manipulator. Sinusubukan niyang iparamdam sa iyo na nagkasala ka sa kanyang mga aksyon. Binabaliktad niya ang mga papel, ginagawa kang masama kung isusumbong mo siya gayong siya ang nakagawa ng krimen. Alam ko, sabi ko, bagaman ang bawat mensahe ay nagpadala ng sakit sa akin, pero masakit pa rin. Siya ang anak ko, Edward. Gaano man niya ako pinagtaksilan, siya pa rin ang anak ko. Alam ko, sabi ni Edward ng mahina. At iyan ang nagpapahirap dito. Ngunit tandaan, hindi mo sinisira ang kanyang buhay.
Sinira niya ang kanyang sariling buhay sa kanyang mga desisyon. Pinoprotektahan mo lang ang iyong sarili at humihingi ng katarungan. Bumalik si Mike ang locksmith na may kanyang mga materyales. Ginugol niya ang sumunod na 2 oras sa pagpapalit ng mga kandado sa lahat ng pinto. Habang siya ay nagtatrabaho, hindi tumigil ang pagring ng aking telepono. Mga tawag mula kay Matthew. Mga mensahe. Bawat isa ay mas desperado kaysa sa huli. Pagkatapos ay nagsimula na ring dumating ang mga mensahe mula kay Samantha. Eleanor, please be reasonable. Matthew is devastated. He made a mistake. Yes, but we all make mistakes. Don't ruin his life over this. Isa pa mula kay Samantha. Think about your future grandchildren. Do you want them to grow up knowing their grandmother put their father in jail? What kind of family would we be? Binasa ni Edward ang mensahe at napangiti ng mapait. Future grandchildren, ginagamit niya ang lahat ng emosyonal na card na mayroon siya. Napakagandang isipin na binabanggit niya ang mga apo ngayon. Samantalang ilang oras lang ang nakakaraan, nagtotoast siya sa pag-iwan sa iyo na walang tirahan. Nang matapos si Mike, ibinigay niya sa akin ang 3 set ng mga bagong susi. Ayos na po, ma'am. Ito na lang po ang mga susi na umiiral ngayon. Wala nang silbi ang mga lumang kandado. Binayaran ko siya ng $200 na cash. Ito ay pera na hindi ko pinlano na gastusin, ngunit kinakailangan ito. Pagkaalis ni Mike, sinuri ni Edward ang buong bahay kasama ko. Sinuri namin na maayos ang lahat ng bintana, na secure ang mga pinto. Kung may marinig kang ingay ngayong gabi, tawagan mo muna ang pulis at ako pangalawa, utos niya. Huwag kang mag-imbestiga. Huwag mong buksan ang pinto, tumawag ka lang. Sa tingin mo ba ay kaya ni Matthew na pumasok? Tinakot ako nang iniisip na iyon. Hindi ko alam, ngunit mas gugustuhin kong mag-ingat. Niyakap ako ni Edward bago siya umalis. Magpahinga ka, Eleanor. Mahabang araw bukas. Susunduin kita ng 8 oras 30 minuto para pumunta sa bangko. Pagkaalis ni Edward, nag-iisa ako sa aking bahay sa unang pagkakataon mula nang magharap kami. Bingi ang katahimikan. Gumawa ako ng chamomile tea na nanginginig ang mga kamay at umupo sa mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan kumain si Matthew ng libu-libong beses noong bata pa. Kung saan kami nagbahagi ng almusal, tanghalian, hapunan, kung saan ko siya tinulungan sa kanyang homework, kung saan namin ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Nag-vibrate ulit ang aking telepono. Isa pang mensahe mula kay Matthew. Mama, pumunta ako sa bahay mo, pero pinalitan mo ang mga kandado. Seryoso? Natatakot ka ba sa akin ngayon? Ako ito, Mama. Ang anak mo, ang pinalaki mo. Hindi mo na ako pinagkakatiwalaan. Ang pagiging sinungaling ng mensahe na iyon ay nagpagalit sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ba siya? Sinira niya ang lahat ng aking tiwala. Sumagot ako sa unang pagkakataon. Huwag kang pumunta ulit sa bahay ko. Huwag mo akong kontakin ulit. Ang abogado ko ang makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon. Ipinadala ko ang mensahe at binlock ang kanyang numero. Pagkatapos ay binlock ko rin ang kay Samantha. Ayaw kong makarinig ng anumang please. Higit pang manipulasyon. Higit pang pagtatangka na iparamdam sa akin na nagkasala. Mahaba at mahirap ang gabi. Bawat ingay ay nagpapatalon sa akin. Ang hangin laban sa mga bintana ay parang may sumusubok na pumasok. Ang mga sanga ng puno na kumakaskas sa bubong ay parang mga yabag. Hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa aking kama. Nakatingin sa kisame. Inuulit ang lahat ng nangyari ng paulit-ulit. Naisip ko ang lahat ng sandali na mali kong naipaliwanag. Ang oras na iginiit ni Matthew na tulungan ako sa pag-aayos ng aking mga dokumento sa pananalapi. Malamang naghahanap siya ng impormasyon na magagamit niya. Ang oras na tinanong niya ako kung magkano ang halaga ng aking bahay. Akala ko ay inosenteng kuryosidad. Kinakalkula niya kung magkano ang magagamit niya bilang collateral. Lahat ng mga palatandaan na iyon ay binaliwala ko dahil hindi ko kailanman naisip na ang aking sariling anak ay kayang pagtaksilan ako ng ganito. Ngayong 3.
0:00 ng umaga, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa harap ng aking bahay. Bumangon ako na may mabilis na tibok ng puso at sumilip sa bintana ng aking silid-tulugan. Sasakyan ni Matthew iyon. Nakita ko siyang bumaba, lumakad patungo sa aking pinto, at tumawag sa doorbell ng 1, 2, 3 beses. Pagkatapos ay kinalampag niya ang pinto gamit ang kanyang kamao, bawat hampas ay umalingaw sa tahimik na gabi. Mama, buksan mo ang pinto. Kailangan kitang kausapin. Ang boses niya ay tila desperado, halos hysterical. Please, hayaan mo lang akong magpaliwanag. Hindi ganoon ang tunog sa kainan. Nanginginig ang aking kamay sa aking telepono, handang tumawag sa pulis kung kinakailangan. Ngunit hindi sinubukan ni Matthew na pumasok. Pagkatapos ng 5 minuto ng pagkatok at pagsigaw, sa wakas ay sumuko siya. Pinanood ko siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Umupo sa loob ng ilang minuto na nakapatong ang kanyang ulo sa manibela. At pagkatapos ay pinatakbo ang makina at umalis. Hindi na ako nakabalik sa kama pagkatapos noon. Gumawa ako ng isa pang tsaa at umupo sa sala naghihintay ng madaling araw. Naisip ko ang aking asawa na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Nagtaka ako kung ano ang gagawin niya sa sitwasyong ito. Patawarin ba niya si Matthew? O gagawin niya ang eksaktong ginagawa ko? Naalala ko ang sinabi ng aking asawa minsan nang teenager pa si Matthew at nahuli siyang nagsisinungaling tungkol sa kanyang mga grado. Eleanor, sabi niya, kung hindi natin siya tuturuan na ang mga aksyon ay may kahihinatnan ngayon, lalaki siya na iniisip na makakalusot siya sa anumang bagay. Gusto kong patawarin si Matthew noong panahong iyon, hayaan ang kasinungalingan, ngunit iginiit ng aking asawa na parusahan namin siya. Ngayon ay naunawaan ko na tama siya. Ngayong 6:00 ng umaga. Sa wakas ay nakakita ako ng liwanag sa kortina. Sumisikat ang araw. Nakaligtas ako sa gabi. Naligo ako, nagbihis ng maingat, pumili ng kulay abo na damit na nagpapakita sa akin na seryoso at respetado. Naglagay ako ng kaunting makeup. Tinatakpan ang mga dark circles mula sa aking walang tulog na gabi. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang kakaibang babae. Mas matanda, ngunit mas malakas din, mas matalino, mas determinado. Ngayong 8:20, kumatok si Edward sa aking pinto. Ngayong 8:20. Kumatok si Edward sa aking pinto. Binuksan ko ito upang makita siya na nakatayo doon na may 2 kape sa kanyang mga kamay at isang tingin ng determinasyon sa kanyang mukha. Magandang umaga, Eleanor. Handa ka na ba rito? Inabot niya sa akin ang isa sa mga kape. Kinuha ko ito ng buong pasasalamat, bagaman bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Handa, sagot ko, bagaman hindi ako sigurado kung totoo iyon. Ngunit kailangan iyon. Wala nang balikan ngayon. Nagbukas ang bangko ng siyam. Dumating kami ni Edward ng 1:00 minuto ng maaga at naghintay sa parking lot. Uminom ako ng kape ng tahimik na nakatingin sa gusali kung saan nawasak ang aking buhay nang hindi ko nalalaman. Ngayong 9:00. Pumasok kami sa bangko. Nasa desk niya si Lee na tinutulungan ang isang customer. Nang makita niya ako, nagpakita ang kanyang mukha ng pagkabigla at pagkakasala. Lumapit si Edward sa manager ng bangko, isang lalaking nagngangalang David, na nasa kanyang opisina na may salamin. Magandang umaga. Kailangan naming makipag-usap sa iyo tungkol sa isang kaso ng pandaraya. Urgent ito. Pinaakyat kami ni David sa kanyang opisina. Siya ay isang lalaki na nasa 50 na may walang dungis na sweet at seryosong ekspresyon. Fraud. Please sit down. Ano ang tungkol dito? Si Edward ang nanguna. Ako si Edward Mendez, isang abogado. Kinakatawan ko si Ginang Eleanor Torres. Humigit kumulang 6 na buwan na ang nakakaraan, nilinlang siya ng kanyang anak upang pirmahan ang mga dokumento para sa isang $200,000 na pautang. Akala niya ay pinipirmahan niya ang mga papeles para mapabuti ang kanyang mga benepisyo sa Social Security. Hindi niya kailanman sadyang pinahintulutan ang pautang. Hindi niya kailanman natanggap ang pera. Maingat na nakinig si David. Iyan ay seryosong aligasyon.
Mayroon ka bang ebidensya? Kinuha ni Edward ang kanyang telepono. Mayroon kaming 16 na minutong recording kung saan inamin ng anak ang buong pandaraya. Ipinapaliwanag niya ng eksakto kung paano niya nilinlang ang kanyang ina, kung paano niya planong gamitin ang pera, at kung paano niya nilalayo na hayaan ang bahay ng kanyang ina na i-foreclose kapag hindi niya kayang magbayad. Pinakinggan ni David ang ilang minuto ng recording, lalong sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Nang huminto si Edward, inalis ni David ang kanyang salamin. "This is terrible. El Rectores, I am so sorry this happened in our institution." "Ang inyong empleyado, si Lee, ay naroroon sa lahat ng transaksyon," sabi ko, nahanap ang aking boses. Dapat ay may nakita siyang mali. Tinawag ni David si Lee sa kanyang opisina. Pumasok siya na halatang kinakabahan. "Lee, naaalala mo ba si Ginang Torres at ang kanyang anak na dumating ilang buwan na ang nakakaraan para sa isang $200,000 na pautang?" Tumango si Lee ng dahan-dahan. "Naaalala ko sila." Mukhang nalilito ang ginang. Sinagot ng anak ang lahat ng tanong. Siya ang nagpuno ng karamihan sa mga porma. Sinubukan kong tanungin siya ng ilang tanong ng direkta, ngunit sumasagot ang anak. "Bakit hindi mo iniulat ang iyong mga hinala?" Matatag ang boses ni David. Dahil sa teknikal na paraan, maayos ang lahat. Pumirma siya. Mayroon siyang VC. Sa wakas ay tumingin sa akin si Lee. "Ginang Torres, I'm sorry. Dapat ay mas ginawa ko pa." Sinuri ni David ang kanyang computer. Ang pautang ay naaprubahan 6 na buwan na ang nakakaraan para sa $200,000. Ang pondo ay idineposito sa isang account sa pangalan ni Matthew Torres, hindi Eleanor Torres. Mayroon ng withdrawal na $50,000. Ang iba pang $150,000 ay naroroon pa rin. Tumingin siya kay Edward. "I-freeze ko agad ang account na iyon. Sisimulan ko rin ang proseso upang kanselahin ang pautang na ito. At ang mga bayad na dapat kong utang." Tanong ko nang nasuspinde. "Hindi mo kailangang magbayad ng anumang bagay habang inaayos ito." Humingi si Edward ng mga kopya ng lahat ng dokumento. Ibinigay ni David ang lahat ng iyon kasama ang isang pangako ng footage ng security. Umalis kami sa bangko 2 oras pagkatapos. Nakaramdam ako ng pagod ngunit validated. Pinaniwalaan nila ako. Ang $150,000 000 ay frozen. Sa kotse habang papunta sa opisina ng district attorney, inihanda ako ni Edward. "Ang piskal ay magtatanong sa iyo ng maraming bagay. Maging matapat sa lahat ng bagay." Ang opisina ng ILE ay isang kulay abo na gusali na puno ng mga taong naghihintay. Kami ay inasikaso ng isang piskal na nagngangalang Ryan Vargas. Siya ay isang lalaki na nasa mid-negatibo 30 na may seryosong ekspresyon. Sinabi namin sa kanya ang buong kwento. Pinakinggan ni Ryan ang buong recording ng walang pagkaantala. Nang matapos ito, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkadismaya. "This is one of the clearest cases of familial fraud I've ever seen." Literal na inamin ng anak ang lahat. "Ano ang susunod na hakbang?" Tanong ni Edward. "Maglalabas ako ng arrest warrant ngayong araw," sagot ni Ryan. "Aarestuhin si Matthew Torres marahil bukas o sa susunod na araw. Haharapin niya ang mga kasong pandaraya, pagpapalsipika at pagnanakaw. Pinag-uusapan natin ang ilang taon sa bilangguan." Tumama sa akin ang epekto ng mga salitang iyon. Aarestuhin ang anak ko. Hinawakan ni Edward ang aking kamay. "May pinagsisisihan ka ba, Ginang Torres?" Malumanay na tanong ni Ryan, dahil kung mayroon, ngayon ang oras upang sabihin iyon. Naisip ko si Matthew na tumatawa sa kainan na iyon, kung paano niya planong iwanan ako na walang tirahan, kung paano niya ako tinawag na mahina at tanga. "Wala akong pinagsisisihan," sabi ko sa matatag na boses. "Gawin ninyo ang nararapat." Nang gabing iyon, natulog ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng 2 araw, tinawagan ako ni Edward ng maaga. Inaresto nila siya. Si Matthew ay nasa kustodya. Nasa bilangguan ang anak ko. Tunay at malalim ang sakit,
Ngunit ganoon din ang ginhawa at ang katiyakan na nagawa ko ang tama. Lumipas ang mga buwan, ang paglilitis, ang mga pagdinig. Sa huli, pumayag si Matthew sa isang plea deal, 5 taon sa bilangguan, pagbabayad ng $150. 000 na nabawi. Diniborsyo siya ni Samantha 3 buwan pagkatapos ng kanyang pag-aresto. Hindi ako nagulat. Ibinenta ko ang aking malaking bahay. Bumili ako ng isang maliit, maliwanag na apartment sa bayan na may tanawin ng isang parke. Nagsimula ulit akong magtahi para sa kasiyahan. Hindi dahil sa pangangailangan. Gumawa ako ng mga bagong kaibigan sa aking gusali. Si Carol, isang 70 taong gulang na biyuda. Si Helen, isang retirado na nag-organisa ng mga movie night. Madalas dumalaw ang pinsan kong si Sarah. Natuto akong mamuhay ng mag-isa. Mag-isa. Tinatamasa ang aking sariling kumpanya. Nag-aral ako ng pagpipinta. Nagsimula akong maglakbay ng maliliit na biyahe sa mga kalapit na syudad. Natuklasan ko ang isang mundo na hindi ko pinansin sa loob ng maraming taon. Sumulat sa akin si Matthew mula sa bilangguan. Mga liham na humihingi ng kapatawaran. Hindi ko sinagot ang unang 1-0 liham. Ngunit sa huli pagkatapos ng 2 taon, sumulat ako sa kanya ng isang maikling liham. Sana gamitin mo ang oras na ito para maging mas mabuting tao. Ang ina na kilala mo ay namatay ng araw na iyon sa kainan. Kung makalaya ka balang araw at gustong makilala ang babaeng naging ako, marahil ay makapag-usap tayo, ngunit hindi na ito magiging katulad ng dati. Hindi na siya sumagot sa liham na iyon. At ayos lang iyon dahil nakapag-move on na ako. Natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Na mas mahalaga ang pagmamahal sa sarili kaysa sa anumang iba pang pagmamahal. Na ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pagiging bulag. Na ang kabaitan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ngayon, nakaupo sa aking balkonahe na nanonood ng paglubog ng araw sa parke, umiinom ng aking chamomile tea, masasabi kong masaya ako. Hindi sa paraan na akala ko ay magiging masaya ako noong bata pa ako, ngunit masaya sa mas malalim, mas tunay na paraan. Masaya sa aking sarili, namumuhay para sa aking sarili. At iyan sa wakas ay nararapat.